Kung di mo Yahweh ay tiyak mong nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ko. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong Kung lihim, di O mo Yahweh, ay ay tiyak tiyak mong nalalaman nalalaman ang lahat lahat ng ng aking aking ginagawa. Sa'yo Sa'yo ay ay hindi lingid ang lahat lahat kong kong lihim, O Yahweh Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, Panginoon, kilala alam mo mo ako. ako. Ang Lahat lahat ng ng bagay bagay ay ay di lingid sa'yo. sa'yo. Salamat, Panginoon, Panginoon, tinutuwid mo ako. ang Ikaw lang ang may may alam alam ng aking patutunguhan. patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat,
Hallelujah. Good evening. Tayo ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. We praise your holy name, Lord. Salamat sa oras na ito, Father God in heaven. Tinatas ko po sa inyong bawat isang narito, ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga katawang lupa. Kailangan po ng kalakasan nagmumula sa inyo at ang aming mga activities, Panginoon, sa maghapong ito at sa kinabukasan, Panginoon, ay aming inilalapit sa inyo. Pagpalain niyo pong bawat tahanan na bukas ngayon para po sa pananalangin. Lord, we ask the Holy Spirit to guide us, to speak to us sa aming mga puso, sa aming isipan, na ang kasariwaan ng iyong salita, Panginoon, ay aming makamtan, Panginoon. Lord, anoint the preacher, Lord, mag-share, Panginoon, ng inyong salita sa gabing ito. Salamat po, Ama, sa inyo namin pinagkakatiwalang lahat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Good evening sa bawat isa, sa bawat tahanan, bukas sa pananalangin. Sina Lunti, ano? Sina Joy, Ron, sino pa? Jeneline, family, at si Dayan, April, si Pastora Shen. No? Tayo po'y pangungunahan sa exhortation ni Pastor Ron sa gabing ito. Okay? Pastor Ron, ikaw na. Hello po. Good evening po sa lahat. Nakashare ng... So, Okay. yung ano po natin sa gabing po ito is Philippians chapter 4 verse 13. Pero kung sino pong may Bible ngayon, pabasa po ng Philippians chapter 4 verse 10 13. hanggang 10 hanggang 20 po. Sino po pwedeng magbasa po? Sino po ang pwedeng Chapter magbasa? 4 to 20 po. Sino ang pwedeng magbasa? Ano naman para sa operasyon ni Lola? Need a helping hand? Sagot ka ni Juan. Wala bang may Bible sa inyo? Ano lang, Pastor? Sige po. Si Pastor Shen. Philippians, no? Yes po. Start po tayo sa 10 po, Pastora, hanggang 20 po. Oo, saglit. 10. Saglit, oo. So, nakakatuwa naman dahil ikaw ang maglilid. I got it. Filipos 4:13. Siguro, suggestion ko, Pastor, next time sila Sister Lani. Nag-ano po tayo? Sa cycle. Opo. Oo. Lahat Para yan at least makakapag ano. Oo. Maganda po, maganda. Praise God. 10 So, 10 to basahin ko 20. na. 10 to 20. Yes po. Anong laki ng aking kagalakan sa Panginoon? Tama ba? Oo. Sapagkat minsan ko pang nadama ang inyong pagmamalasakit sa akin, pagkaraan ng mahabang panahon. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan, kaya lang wala kayong pagkakataong matulungan ako. Sinasabi ko ito hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang magikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko nang harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas ng kalooban, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman,
Kinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. 15. Alam naman ninyong kayong mga taga-Pilipos lamang ang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia at nagsimula at nags at nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng mabuting balita. Nang ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. 17. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob. Ang nais ko'y sumagana ang pakinabang na tatanggapin ninyo. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa aking pangangailangan ang tulong ninyo sa akin na dala ni Epaprodito. Ang mga ito ay masasamyong handog sa Diyos, mga haing kalugod-lugod at kaaya-aya sa Kanya, at buhat sa kayamanan niyang hindi na mauubos, bibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo. And 20, purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Amen. Thank you po, Doktora. Ayun. So, pinabasa ko po kasi yung buong ano po kasi para mas malaman natin kung ano po pala ba dapat ang nakapaloob sa Philippians chapter 4 verse 13. Kasi kung doon lang po tayo kukuha doon sa mismong verse po kasi minsan po kasi isa po ito sa mga nami-misuse ng mga na verse po ngayon eh. Kumbaga, for example po kasi nito, kung magtayo ng business, magiging team ng business mo is itong Philippians, eh minsan po hindi po naaayon. Kasi ang context po, yung Philippians chapter 4 verse 13 ay sinulat po ni Apostle Paul sa mga Pilipos during the time na nasa kulungan po siya. So, during nung sa kulungan po siya, eh marami po siyang nararanasan. There are times na siya po ay ano nga po ba dito, nahihirapan, nagugutom, at the same time, nakakaranas din siya ng abundance, ika nga nila. In time din po nito is ibang yung mga churches po na tinatag niya ay tinutulungan siya by prayer. At the same time, nagpapadala po financially sa kanya ng time na yon. So, ang ano lang po dito is, ang title ko po for this evening is Empowered to Endure. Philippians chapter 4 verse 13. So, I can do all things through Christ who strengthens me. So, this is the key points na ginawa ko for this verses po. For this verse po. Contentment in every situation. Pangalawa, dependence in Christ. Pangatlo, endurance in challenges. And panghuli po is victory through God's power. So, sa ano po ito, sa gabi po ito, unahin po natin yung contentment in every situation. Verse 11 to 12. Learning to trust God whether in abundance or in need. So, para po ba sa atin? Tayo po ba'y nakukontento sa sa ating buhay ngayon? Tayo po ba'y tumatawag sa Panginoon during need lang po ba? Or ang tawag po dito, naalala lang po ba natin ang Panginoon kapag tayo po hirap na hirap? Minsan ganun po eh. So, makikita po natin sa Philippians chapter 4 verse 11 to 12, ang sabi po doon ay, I have learned to be content whatever the circumstances. I know what is it to be in need, and I know what is to have plenty. So, sa time pong ito nga ang sabi ko kanina, Apostle Paul experienced extreme highs and lows. Yun nga po yung nagugutom siya, nakakaramdam, ano yung tawag ko? Papasakit ka nga nila. At the same time, nakakulong siya that time. But at the same time, na-experience po niya yung provision and abundance. So,
dito po sa verses na to, in-emphasize po ni Apostle Paul na ang contentment ay hindi po basta-basta nakakamit. It was earned by learning. Ang same ng ano po, for example po nito is, ikaw po ba'y, kumbaga, dati, sabihin na natin is, spoiled ka ng iyong magulang. Kapag spoiled po kasi, bigay lahat po eh. Pero dumating ang panahon na walang-wala na kayo, you are experience na maging kontento ka sa buhay mo. Kasi naranasan mo siya eh. Nararanasan mo na siya. Kumbaga, ang dati po kasi, ang tanong po doon is, are you content only when things go on your way? Paano naman kapag ka sa paraanan ng Panginoon? Magiging kontento pa rin po ba tayo? So, dapat we begin to view both hardship and blessing as a tool for spiritual maturity. Yun nga, sabi nga po sa 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 8, but godliness with contentment is a great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. So, ang ngayon po dito is contentment is a spiritual asset. Spiritual asset po siya kung it was combined with godly living. Kasi ang tunay na seguridad ay wala po sa atin, but in God's presence and promises po. So, ang ano po doon is, dapat don't chase more. Cultivate a heart of gratitude and simplicity. Ang dapat po nating gawin, always think thanks. Humingi po tayo ng pasasalamat sa Panginoon kung ano meron po tayo. Ayun nga, sa Hebrew chapter 13, verse 5 nga po, keep your lives free from the love of money. Be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So, ang contentment po ay, contentment grows kapag tayo ay may trust sa Panginoon, sa God's presence and provision po. Hindi po sa yaman dito sa mundo po. At the same time, ang pangako po ng Panginoon ay hindi po nagbabago. The foundation, the God's promise in changing present is the foundation of a lasting peace. So, instead po na matakot po tayo, focus po tayo sa pananampalataya natin at paglapit po sa Panginoon. At sanayin po natin yung sarili natin na sabihin na kapag nandyan si Kristo, ako ay sapat na. Ganun po siya. So, ano po ba yung biblical contentment? Ito po ay biblical contentment. Ito po ay hindi po based sa mga circumstances. It was rooted in God's presence, faithfulness, and provision. Learn over time through trust and experience. A mark of spiritual maturity, not a material success. Yun po ang contentment in every situation po. The next one po is dependence on Christ. Verse 13 po. Strength does not come from the human effort, but from Jesus. So, ito din po yung ating key verse po. I can do all things through Christ who strengthened me. It was supported by the verse po na sa John chapter 15 verse 5 na I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit apart from me. You can do nothing. So, in-explain po dito na tinuruan po tayo ng Panginoong Hesus that spiritual fruitfulness and power came only by staying connected to Him. So, paano po ba tayo makikoconnect sa ating Panginoon? By praying, at the same time po, reading the Bible because that is His Word po. His Word. Kaya nga. At paano po ba? At dapat evaluate natin yung sarili natin. Ngayon po ba, tayo po ba'y nakadepende pa rin po ba sa kalakasan natin? Or pinaubaya na natin sa Panginoong Diyos?
siya na ang ating kalakasan. Kasi sabi nga sa Galatians chapter 2 verse 20, it is no longer who I live, but Christ lives in me. The Christian life is a Christ-dependent life, not self-powered. Tandaan po natin, ang pagiging Kristiyano ay dapat tayo nakadepende sa ating Panginoong Hesus, hindi na po sa ating sariling kalakasan. Amen. At ang lahat po ng atin dapat at lagi natin pong tandaan, our every decision, action, and word should flow from Christ living in us. So bago po tayo gumawa or may mga balak po tayo sa buhay, dapat unahin po nating itaas sa Panginoon. Before tayo gumawa ng mga plano, everything, lahat ibigay muna po natin sa Panginoon. Kasi siya yung magbibigay sa atin ng knowledge and wisdom, ano po kumbaga, siya po talaga ang magiging root or magiging foundation, especially when we are making decision for our future at the same time in our life. So, always remember, let Jesus influence of how you think and how you think, speak, and response. At the same, ayon nga po sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lend not your own understanding. Dependence on Christ includes trusting His wisdom over our own logic. When we surrender control, He guides us clearly. So, ano po ba ang dapat natin gawin? I-identify natin yung areas where kumbaga, doon pa identify po yung mga aspect sa buhay natin kung saan nakadepende pa rin tayo sa our own understanding. Pag once na na-identify na natin yun, we pray and invite God to direct your next step. Kasi siya ang maggagabay sa atin para doon sa sa magiging better step or naaayon na step para sa atin. Kasi minsan po ganito nagmamadali po tayo sa buhay. Minsan pinapangunahan natin ang Panginoon. Tapos pagka yung sarili nating understanding or sarili nating decision sumoblay in the future, ang sinisisi natin ng Panginoon. Kasi dapat ang gawin po natin, unang-una, before natin gawin ang mga bagay-bagay, dapat itaas muna natin sa Panginoon. Kasi siya yung mag-guide sa atin for the next step po. Amen. So, yun nga po, if dependence on Christ means relying daily on His presence, not just calling on Him in crisis. Trusting His strength in our weaknesses. Letting Christ live through us, not trying to be as self-sufficient. Waiting on Him instead of running ahead in our own strength. Pangatlo po is endurance in challenges. God sustains us in hardship. Yun po din po sa verse 13 po rin po siya. But it was sustained with Romans chapter 5 verse 3 to 5. Ang nakalagay po doon is we also glorify in sufferings because we know the sufferings produce perseverance, character, hope. So, ang endurance po is not just surviving, but you are allowing God to use it to build your character. Yun po siya. Hindi lang siya para mag-survive ka or ma-endure mo yung mga challenges sa buhay mo. But it builds our character. Ang pag-asa po was born from spiritual perseverance. Instead na magtanong tayo na, bakit ako? Why not ask what God building in me? Kasi embracing hardship
is an opportunity for spiritual growth po. So, kumbaga, ito kasi po parang ano yan minsan ang ano po kasi dyan, gusto natin lagi mga tao shortcut. Yun ang pinaka ano na hindi natin nakikita na nararanasan natin yung mga failures, mga trials na yan, all because ang Diyos ay may mas malaking plano para sa atin. Minsan kasi gusto natin, hindi tayo nahihirapan, kaya nakakalimutan natin ang Panginoon, siya yung gumagawa ng the next steps para sa atin po. Kaya dapat always considered or always prioritize God before anything else. Ika. In the same time, dapat always seek for God guidance, at the same time, wisdom niya ang dapat nangunguna rather than our thinking po. Sa James chapter 1 verse 2 to 4, consider pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials, because you know that testing of your faith produce perseverance. So trials are the tests that grow faith and develop endurance. Ang goal po, bakit tayo nakakaranas ng mga trials, it is because to become matured in completeness in Christ, not just a relief for pain po. Yan po ang isang way para tayo mag-mature sa ating faith at pagiging close or pagiging dependent with our Lord Jesus Christ. So, choose joy by remembering the internal value of testing. Ang tanong po, how has God used past trial to shape who I am today? Paano po tayo nahubog ng mga pagsubok na yan na naging mas malapit pa sa Panginoon? Kasi ang Panginoon hindi nagbibigay ng problema na alam niyang hindi natin kaya. At hindi siya nagbibigay ng problema kung saan mas mapapalayo pa tayo sa Kanya rather than lumapit tayo sa Kanya. Ganun po. Kaya tayo nakakaranas ng mga challenges in life. Endurance in challenges. Trusting God uses suffering to shape and strengthen us. Looking behind the temporary pain to the internal purpose. Drawing lang po. Nawala. Nawala yung ano. Drawing strength from Christ, not ourselves. Continuing the race with joy, hope, and focus on Jesus. And last is victory through God's power. Accomplishing God's will is possible through Christ's strength. So, victory through God's power. Yun po ay sa verse 13 pa rin. This one is from 1 Corinthians chapter 15, verse 57. But thanks be to God, He gave us the victory through. Ang victory po ay isang regalo mula sa ating Panginoon. Hindi po natin yun na it is not something we earn. Kasi unang-una po, victory was accomplished by our Lord Jesus Christ at the cross. Kaya kaya dapat dun tayo mag-depend dun sa kalakasan mula sa ating Panginoong Jesus. Kasi kapag tayo ay nasa Panginoong Jesus, the victory is already mine in Christ po. Live from a place of gratitude, not in anxiety. Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 37, in all these things we are more than conquerors through Him who loves us. We are more than conquerors means overwhelming spiritual victory even in suffering. The victory comes through Christ's loves, not in our own efforts. So, speak through over life.
I'm more than conqueror through Christ. So let Christ love, let Christ loves empowers you to rise above discouragement and fear. Sabi nga sa Second Chronicles chapter 20 verse 15, the battle is not yours but God. When facing overwhelmed odds, the key is trusting God to fight the battle. Victory comes surrender, not struggle. Naalala ko yung yung footstep at in the sun, 'di ba? Dalawa yung kumaga sa una is dalawa po yung naglalakad sa buhangin. Pero hindi mo napapansin iisa na lang yung nagiging footstep na lang. Kasi this is the one example na kung saan sa sobrang kumbaga kung ikaw with your own feet kapag ikaw ang naglalakad sa disyerto, sa mainit na disyerto, mararamdaman mo yung sakit. Mararamdaman mo yung init sa iyong mga paa. But when you are trusting God, when you are giving to God all the problems, trials, and challenges in your life, ikaw ngayon ay buhat-buhat na ng Panginoon. Hindi mo na nararamdaman init sa inyong talampakan. Yan is the great example kapag sinurrender natin yung buhay natin ng buong buo sa ating Panginoon. In Ephesians chapter 6 verse 10, be strong in the Lord and His mighty power, put on the full armor of God. Our strength and victory come from God's power, not in human strategy. Armor of God equips us to stand firm in spiritual warfare. So, we must daily put on spiritual armor through prayer, truth, righteousness, in God's word. Don't fight the battle alone. Equip yourself in His strength. And so, paano ba natin masusuot yung armor na yan? So, by reading Bible and seeking for God. So, victory through God's power means trusting in Christ's strength, not your own. Facing life battles with courage and faith, not fear. Relying on God's love, grace, and promises to carry you through. Living in assurance that Christ has already won the ultimate victory over sin, death, and fear. So challenges. What challenges are you facing where you need God's strength? Are you relying on Christ or your own abilities? How can you practice contentment like Paul? So sa conclusion po, trust God in difficult times. Rely on God's strength when facing hardship. Practice gratitude and contentment. Find joy in every season. Serve with humility, faith, acknowledge that success comes from God, not by personal effort. Pray for strength daily. Ask for God's empower you in all circumstances. Yun lang po. Pastor, may Man. dadagdag po ba? Praise God. Okay. O, sino po? Reflection from this sharing. Meron po ba? Pastor Rashen? Ako, Pastor. O, sige po. Oo, meron sa konti lang, hindi ko nangabaan. Praise Oo. God, no? Oo, kapatid, dahil talagang God is really leading you to be His faithful servant. Anyway, maisip lang po yung aking i-share. Mhm. So, gusto lang i-share na habang nag-explain siya kanina, nag-share siya. Nag-wonder din naman yung isipan ko. Kasi naiisip ko yung mga Israelita nung nasa wilderness sila for 40 years na iniligtas na nga sila ng Panginoon sa Kristo. Iniligtas na nga sila, no, from Egypt. And yet, nag-complain, 'di ba, sa Panginoong Diyos while they were in
in the wilderness. Dahil nga, pagka discontent kasi tayo, pagka hindi tayo kontento. Dahil sabi ni Paul, sabi niya, contentment with godliness is great gain. So kung hindi tayo kontento sa nangyayari sa buhay natin, it breeds complaints. Nagkakaroon tayo ng maraming complaint. Pagka hindi ka kontento, ang dami mong Okay. complaint, ang dami mong negatibo, di ba? Correct. So, oo, kaya mas maganda, nakita mong pangit, kontento ka, no? Mhm. God is working. God is working. God is in control, no? So kung tayo ay puro complaint, it leads to disobedience. So dahil hindi ka kontento, Mhm. marami kang hindi ka nasusunod. Amen. Susunod ba? Ba't di ka susunod? Dahil meron kang iniisip mo na mas maganda. Kaya nga yung iba umaalis, yung iba hindi nagtatagal. Dahil nga sa isip nila, hindi ko ito nagugustuhan na nakikita ko or whatever. Dahil Mhm. meron akong nasa isip, no? Meron akong palagay ko na mas tama. Diba? Okay. So, and God doesn't like it, di ba? Dahil nga, pagka ganun ang gagawin natin, it will lead us into rebellion. Nagre-rebelde tayo. Di ba? Nagre-rebelde tayo. At dahil nagre-rebelde ka, ibig sabihin, kung nagre-rebelde ka sa Diyos, o kung sino pa man yung pamunuan na yan, ibig sabihin, you don't trust them. Hindi Mhm. mo sila pinagtitiwalaan. Wala kang pananalig sa kanila na silang itinayo ng Diyos. Di ba? Wala kang pananalig. Wala kang pananampalataya. Kung ang Diyos naman, sa Diyos ka nagko-complain, wala kang pananampalataya sa Kanya. Dahil nga sabi nga ni Paul, contentment with godliness is great gain. So malaking pagpapala na kaya ay na, sabi ni Paul, nakaranas ako na yumama, nakaranas ako na maghirap, pinahirapan siya and whatever. Pero hindi natin siya nariyan ng complaint. Diba? Laging ang pananalita ni Apostle Paul ay pagtitiwala sa Diyos. No? Na anuman ang mangyari sa kanya, maging siya ay mabuhay, maging siya ay patay, maging siya ay makalaya o hindi, alam niya that God is in control. Alam niya that he is safe in God's hands. Amen. Safe siya. Dahil hawak siya ng Diyos, di ba? At pag Yes. tayo ay nasa Diyos, there can't be anything against you if God is with you, di ba? Who can be against you? Wala. Dahil ang Diyos ang makapangyarihan. Kaya tayo, makontento tayo whatever we have. Amen. We have to trust Him that He is in control, that He knows the best, He knows what is the best for all of us. Be contented, di ba? God works in His perfect wisdom and timing. Huwag tayo magmadali. Sabi niya nga kanina, huwag tayo magmadali, huwag kang mainip, darating ka rin doon. Yes. Huwag tayo magmadali. Amen. Diba? Yun lamang po mga kapatid. Good, no? Trusting God, everything. Okay, sino pa? Sino pa may reflection sa mensahe? So yung po pinaka-key verse natin ay Philippians 4:13. That is the most misunderstood and most misapplied by so many preachers, no? So praise God at nakuha ni Ron ang context, no? Yung he is explaining the context from the mind of Apostle Paul. No, that's good. Kasi ang context niya nasa verse 11 and 12. No, he is not saying na I can do all things through Christ, which is strengtheneth me. It is not pertaining to the achievement or accomplishment, because sa kalagayan ni Pablo marami siyang kaaway sa Pilipos. Hindi lahat kakampi niya. Pero those who are supporting him, very daring, lalo na si Epaphroditus, yung tagadala ng support. Kasi suportahan mo ang prisoner, you are one of them. Delikado ay puro bantay yun, paligid ng bantay. Daring ang ginawa ng Pilipos, mga Christian doon. But here comes Paul nung nalaman niya ang ginagawa ng mga Philippian church, Christians and leaders, hindi kaya ni Paul yon. Sabi niya, yung ginawa ninyo mas grabe pa sa nangyari sa akin, no? Kasi
Ang ganda po, no? Yung I can do all things through Christ doon. It is the verse 11, nakalagay doon na for contentment in every situation of life. Alam niyo, kinuha ko yung etymological meaning niyan, spiritual significant nung I can do all things through Christ. Dalawa no? Yung I can do all things through my spiritual companion. Pangalawa, I can do all things through my spiritual tranquilizer. Para bang si Pablo para lagi nakadroga no? Tingnan kasi kahit anong sitwasyon kaya niya Para siya naka-steroid pero hindi alam ng mga kalaban na si Paul ay talagang pinapalakas ng ating Panginoon. Kaya tama 'yon, ano? It is a gift of endurance. Kasi kung wala yan, puro tayo reklamo, sabi ni Pastor Rachel. Because we are exerting our own efforts. No? Kaya yung strength doon, parang yung sinabi ni Isaiah chapter 30 verse 41, chapter 40 verse 31, yung those who are waiting in the Lord shall renew their strength. It is the exchange of our strength. The strength of God is in us. Why? Waiting is pertaining to the prayer. Prayerful si Paul, no? Kaya maganda po 'yon kasi ang tema ng Philippians chapter 3 is the reason of our continuing. The reason of our continuing, Why chapter 4 yun Why we should continue our faith, no? Faith triumphant. At sinabi rin ni Pastor Rachel na yung kanyang illustration, yung mga Israelita sa wilderness. Kaya sabi ko sa inyo, yung spiritual Canaan, no? Yun po yung mga victory, accomplishment through Christ, through God, di ba? Hindi po yun yung paradise na sinasabi, ano? Kaya nga very confusing kasi may gira pa ron no? Ang ibig sabihin nun, kung naabot mo na ang spiritual Canaan mo, lahat ng mga nakabantang struggle, pagsubok, o talagang mga panganib na gawa ng kaaway, kaya mong lampasan because we can do all things through Christ, no? Who strengtheneth us. Yun po ang ibig sabihin nun. Hindi po yung pag ikaw nagtagumpay sa negosyo, it is because I can do all things through Christ. Ibig sabihin parang ikaw yan Ikaw yan. You will discern doon sa mga nagsasabing ganyan. Yung nag-uumiport, yung may talino. Ganun po. Kaya minsan, instead na peace ang naibibigay, division, confusion. Pero kung papairali natin yung strength na sa Panginoon, lahat tayo po ay magkakaisa. Lahat tayo ay magkakaintindihan. Lahat tayo ay may kapayapaan. Because our own strength is useless without Christ. Kaya maganda po yun. Maganda yung narinig nating exhortation. Okay? Ang ating pong ipagpapasalamat sa gabing ito, yung accomplishment po ng Panginoon sa ating pong Manilist tribe, Aitas tribe sa kayong Alayaw mission po natin, lahat po, na talagang kahit sabihin nating may mga bagay na kulang, pero pinunan po ng ating Panginoon. At ito nga po, may susunod pa, kaya pag-pray po natin yung LGC Morong, yung Kingsway Fellowship, sa Sunday ng hapon, nandun naman po kami with Pastor Rolly and some workers from Greenland Community Church, na siya po ang number 1 nagsusuporta po ron sa Kingsway, and we need almost 20 package ng ipamimigay pong groceries. So nag-usap na po kami ni Sister Lani regarding dyan, at 6 lang yata ang grocery na pamimigay, pero we pray na until Saturday ay mapunan po ito at makapag-repack uli ng mga grocery,
So we pray na may mag-provide through the accomplishment, through the strength that comes from God, wisdom that comes from God. Tayo po, kaya nga sabi nga ni Pastor Ron kanina, that surrendered life to God is very effective, no? Surrendered life. And that surrendered life, kapag ikaw po ay prayerful, ikaw po ay laging nagpapasakop sa Diyos, no? Ang Diyos naman na nagre-reveal, kaya napakahalaga ng neology, no? Neology, hindi lang po theology, neology. Kailangan po nating mag-pray sa Panginoon. Kaya ipagpili din natin sa gabing ito yung yung anak ni na Pastora Naning at Pastor Romel na confine. Medyo napagod din sa amin yun dahil naligaw, iniligaw kami lahat doon sa gubat. So ipag-pray po natin, no? Na gusto maging guide, tapos gawa rin ng gawa doon. Yun, na bata pa kasi, kaya medyo nanghina sa katawan. Ipag-pray po natin sa gabing ito. Si Romina, ipag-pray po natin. Namimilipit, no? Nag-chill. So, okay? Pag-pray po natin sa Panginoon. Namimilipit sa sakit ng tiyan. Ewan ko kung anong nakain doon, no? So, pag-pray po natin. And then, yung gawain sa church, sa linggo, maga, at saka sa LGC Morong. So, praise God at patuloy na nakikita ng Diyos, no? The God who sees, El Roi, nakikita ng Diyos. Hindi po yung tagumpay ang nakikita niya because He is working for that, yung tagumpay. But He sees all our affliction, pains, hurts, struggle. Yan po ang nakikita ng Diyos sa bawat isa. Kaya ipag-pray po natin yung ating mga gawain at ang bawat isa sa gabing ito. Okay po? Tayo po ay dumako na sa pananalangin sa gabing ito. Tayo pong lahat ay yumuko, bawat tahanan ay dumaloy ang pagpapala ng Panginoon sa inyo, sa inyong mga pamilya, sa inyong mga trabaho. So tayo po ay manalangin sa Panginoon. Father God in heaven, narito po ang inyong mga anak, mga kamanggagawa, malapit at sumamo. Tinataas po ang lahat ng nakikita niyo po na needs namin, O God. Wala kaming magagawa sa aming sariling kakayanan, sa aming sariling kaisipan. But we surrendered our life to you, Father God. Kayo po, Diyos, ang aming inaasahan. Kayo po, Diyos, ang aming nilalapitan sa inyong pamilya, sa Loving God Church, at maging sa mga outreaches, Alayaw, maging sa Morong. Father God, I pray ang mga manggagawa mo ron sa lugar ng Alayaw, si Pastora Naning at si Pastor Romel, ang iyong pag-iingat sa kanilang pag-mission doon, Panginoon, at ang mga nagbabanta na ano man po ang mga binabanta nila, Lord, sa kanila po, Panginoong pinupuntahan. Lord, ingatan niyo po ang mag-asawang ito, lalo na si Pastor Romel. Kung siya po, Panginoon, pupunta sa bundok, sa Old Camp, I pray na silyon niyo po siya ng mapagpalang dugo ni Jesus at ano man po ang mga malaki ng kaaway, especially sa mga taong na impluwensyahan nito, Lord, para hadlangan ang gawain mo, Lord. Kayo po, Diyos, ang mag-intervene sa pangalan ni Jesus. Maging Panginoon, si Romina, Villanueva, Panginoon, nadarama niya kung ano man po ang nangyayari sa kabataang ito na sumasakit ang tiyan. Di alam ano man po ang impluwensya ng demonic spirit sa oras na ito ay aming sinasaway sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Father God, iunat niyo po ang iyong mapagpalang kamay
sa ah, katawan ni Romina sa oras na ito. Mula ulo hanggang paa, padaluyin niyo po ang relief, ang kagalingan. In Jesus' name, salamat po o Diyos sa inyong protection. Father God, I pray, maging Panginoon sa gawain doon lahat ng mga tumanggap, mga bata at mga magulang sa Alayaw, Panginoon, maging ang Manilis Tribe. Kayo po Diyos ang tumawag ng mga mananampalataya, ng mga sumasamba sa dako yung Panginoon, na hindi sayang ang gawain niyo po, ang pagmimisyon sa dakong yung Panginoon. Ganun din Panginoon, I pray ang activities sa LGC, Murong, ang Kingsway Fellowship. Kayo po Diyos ang tumawag ng mga magiging miyembro sa lugar na yon. We believe, Lord, na kayo po ang nagdaragdag ng mga naliligtas sa inyong church sugahad. Pagpalain niyo po ang mag-asawang Pastor Archie and Pastora Ethel na sa kanilang pagtatalaga ng buhay doon. Nandun po ang kasipagan nila sa pag-share ng gospel at mamunga po ang kanilang pangangaral ng iyong salita, Panginoon. At ang mga taong nakakarinig ng salita mo, Lord, kayo po Diyos ang magbukas ng mga puso't isipan na marinig nila ang iyong tinig, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus, salamat po Diyos sa provision mo, sa kakulangan namin na mga pamimigay bilang tools para sa mag-invite ng tao, Panginoon, sa dakong iyon. Lord, we pray for your provision. Kailangan pa namin, Lord, ng mga 10 package ng grocery na ipamimigay sa Sunday, Panginoon. Tulungan niyo po kami. At maging Panginoon, ang Loving God Church Community, Panginoon, patuloy na kayo po Diyos ang magbigay sa amin ng autoridad, Panginoon, na patuloy, Lord, na makita namin ang anumang gawa ng kaaway at kayo po Diyos ang kumilos at tumanlang sa nakakahadlang sa evangelism. In Jesus' name. At patuloy, Lord, na kayo po tumawag ng mga manggagawa sa Loving God Church. Salamat po Diyos sa lahat ng provision mo, maging sa bawat tahanan na nagre-represent sa gabing ito, ang Mansueto family, si Sister Lani, ang kanyang pamilya, Panginoon. Patuloy na padaluyin niyo po ang mga pagpapala sa kanilang buhay. Lord, lalo na ang aming kapatid na nasa abroad, si Brother Ronel, Panginoon, patuloy mong gabayan hanggang sa siya po'y maluwalhating makabalik sa Pilipinas, Panginoon. We pray for April na kayo po Diyos ang kumilos sa kabataang ito. Sa kanyang pagtatapos ay magkaroon po siya ng magandang trabaho, Panginoon, na hindi maapektuhan ang paglilingkod sa inyo. Lord, salamat po sa patnubay mo maging sa pamilya, Panginoon, ni na Ate Cora. Kayo po Diyos ang kumilos sa buhay ni na Lunti, buhay ni na Grace, sina Ace, Panginoon, maging si Pastor Alive. Kayo po Diyos ang kumilos sa kanilang tahanan. Ganun, Panginoon, maging sa pangangailangan nila, lalong higit sa matitiran, Panginoon. Kayo po Diyos ang mag-provide ng pangangailangan nila na makakuha ng maayos na tirahan, Panginoon, para, Panginoon, sa kanilang pansamantalang shelter. At we pray, Panginoon, na bawat nangangailangan ng tahanan, Panginoon, sa inyong kalakasan, Lord, ay magkaroon ng bawat isa, Panginoon, na hindi na mangungupahan, Panginoon. Ganoon din, Panginoon, sina Pastoron at Joy sa kanila, Panginoong paglilingkod. I pray na mayroon ka po, Panginoong, mga nakahandang pagpapala at plano para sa dalawa, Panginoon. Salamat po, Lord, maging sa buhay ni Dayan Lando, Panginoon. I pray na gabay mo siya sa kanyang pag-aaral, sa kanyang, Panginoong, pangarap sa buhay. Salamat po, O Diyos, sa patnubay mo sa kapatid na ito, Panginoon. Ganun, Panginoon, sa Cortesa family, kay Sister Jeneline, kay JJ, maging kay Kuya Tuto, Panginoon. Patuloy na pag-upala at kalakasan, kalusugan, Panginoon, ang matanggap, Panginoon, ng pamilyang ito, Panginoon. Salamat po, Ama, kay Pastora Shen, na patuloy mo siyang gabayan sa kanyang, Panginoong, paglilingkod sa inyo, sa kanyang katawan, physical, at sa kanyang, Panginoong, kaisipan, at mga plano sa inyong ministry. Ingatan mo siya, Panginoon, sa araw-araw na buhay. Maging sa aming dalawa ni
Pastora Weng, patuloy Lord na sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng aming pangangailangan sa mission maging sa tahanang ito, na patuloy Lord na kayo po ang Diyos na nagpo-provide, na kayo ang Diyos na nagpo-protekta, Panginoon, sa lahat ng mga activities na ginagawa namin. Salamat po sa iyong presensya. Gabayan niyo po kami, maging si Patrick sa kanyang ministry sa church, sa kanyang Panginoong trabaho, at sa kanyang desire sa buhay. Patuloy Lord na magtagumpay ito. Dahil ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming itinataas sa inyo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga gagawin mo at ginagawa mo na, Panginoon, sa bawat isa. Lord, ang pag-iingat mo sa bawat tahanan na aming Panginoon nire-represent ay aming pong tinatalaga sa inyo, Panginoon. Salamat sa iyong provision. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. Lord, kayo po, Diyos, ang maitaas at maluwalhati sa aming buhay. Lord, ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Salamat po. At tayo po ay mag-picture taking na naman. Ang iyong role, April. Okay. Okay. Wait Open, lang. open. Open. Si Lunti. Asa si Lunti? Yun. Lunti. Ito. Okay. Sino pa? 1, 2, 3. Wait lang po, isa pa. Isa pa. Nandun si ano pala. Okay. Sa namin yata nakikita ko eh. 1, 2, 3. Amen. Praise God. Okay. God bless you. Thank you Good po. night. God Okay. bless po. Praise Thank you God. po. God bless you. God bless.